Eksaktong 20 taon mula na dumalaw sa bansa si Pope John Paul II noong 1995, muling bibisita sa bansa ang pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko, si Pope Francis. Binansagang People's Pope si Pope Francis dahil sa kanyang pagiging malapit sa mahihirap at kanyang hangarin na mailapit sa mga tao ang simbahan. Sa pagbisita ni Pope Francis sa bansa, pangunahing pupuntahan niya ang Tacloban at Palos, Leyte na labis na salanta ng Bagyong Yolanda. Po tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan libo-libo mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo naririto ngayon para abangan ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel na magsasabing may bago Santo Papa na. Naghiyawan yung libo-libo mga tao dito at inantabayanan pa natin kung ano yung maaaring mangyari, mga susunod na mangyari dito. So Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papa. Magdadalawang taon na mula nang masaksihan ko ang paghirang kay Cardinal Jorge Mario Bergoglio ng Argentina bilang bagong leader ng simbahang Katoliko. Makailang ulit nang nagpakita siya ng malasakit at pagmamahal sa mga may hirap at inaapi, Katoliko man o hindi. Isa sa mga una niyang ginawa bilang Santo Papa ang paghuhugas at paghalik sa mga paa ng mga preso. Kabilang narito ang ilang presong Orthodox at Muslim bilang paggunita ng mahal na araw noong taong 2013. Hindi rin siya nagdadalawang isip na yakapin at halikan ang mga taong may sakit. Kilala din siyang malapit sa mga bata. Dahil sa kanyang pagiging simple, pagiging malapit sa may hirap at sa hangarin niya na mailapit ang simbahan sa mga ordinaryong mamamayan, kinilala siya ng Time Magazine bilang Person of the Year noong December 2013. Kaya naman hindi nakapagtatakang kasama sa agenda ng pagbisita niya sa Pilipinas ang pagdalaw sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Minsan na rin ipinagdasal ni Pope Francis ang mga biktima ng bagyo matapos mangyari ang trahedya. November 2014 ang iulat namin ang pagbabalik sa mga lugar na binayo ng bagyo. Isang taon ito matapos manalasa ang Super Typhoon. Noong mga panahong iyon, halos 500 katao pa rin ang nakatira sa mga tent cities. Sa isang tent, nakilala ko si Cecil Jovita. Gaano kahirap po? Isang taon na kayo dito. Mahirap talaga tinitiis ko kasi minsan walang pagkain sa isang araw. Minsan nangungutang na lang ako sa tindahan. Sabi ko, pag sahod, binabayaran ko rin. Kahit na yung kakainin ko, binibigay ko na lang sa anak ko para lang maano. Kain lang. Yung relief goods, meron pa ba hanggang ngayon? Wala na po. Wala na. Kasama nila sa tent ang 6 na buwang gulang na sanggol na si Mara. Nitong Martes lang, binalikan ng Reporter's Notebook ang pamilya ni Cecil. Pinaalis na raw sila sa dati nilang pwesto sa Tent City. Pero hindi raw sila nabigyan ng malilipatan. Mabuti na lamang ay may mga NGO na nagbigay sa kanila ng materyales upang makapagpatayo ng isang maliit na barong-barong. Nakatirik naman ang bahay nila sa lupa ng isa nilang kaanak. Pero malungkot, nalaman naming pumanaw ang kanilang bunsong anak na si Mara. Namatay siya kasi nagtae at nagsapa siya. Nandun pa kami sa tent. Wala kaming perang pang sa ospital, hindi namin na ipadala doon. Ang diarrhea ay nakukuha sa kontaminadong tubig o pagkain at nagdudulot ng pagtatae. Isang sakit na kung tutusin ay madali sanang gamutin
kung naagapan lamang ng tamang gamutan. Isang taon matapos ang trahedya, malinaw na hindi pa rin sila nakakabangon. Kailangan pa rin daw nila ng tulong. Anong gusto mong iparating kay Pope Francis? Gusto ko makarating sa kanya na sana matulungan niya kami sa kalagayan namin ngayon, na sana mapalapit kami sa Diyos. Yaman din lamang na uso ang throwback ngayon. Tara, mag-throwback tayo sa buhay ni Pope Francis bago siya maging Pope. Mula sa official Instagram account ng Vatican News Agency, itong unang throwback picture ni Pope Francis. Sino ba naman ang mag-aakalang ang cute na batang si Jorge Mario Bergoglio ay magiging Santo Papa balang araw? Uy, belated happy birthday nga po pala, Pope Francis. Alam niyo ba, nakaka-78 pa lamang ni Pope Francis last December 17. Throwback naman tayo sa kanyang love life. Siyempre, mayroon din niyan noon si Pope Francis. Natapos ang relasyon niya sa childhood sweetheart na si Amalia Damonte dahil mas pinili niyang manilbihan sa Diyos. Pero bago siya naging pari, alam niyo ba, minsan naging janitor si Pope Francis at ang kanyang pinakakakaibang naging trabaho bilang bouncer sa isang nightclub para raw makadagdag sa kanyang allowance bilang estudyante. Janitor, teacher, chemist, pari, at ngayon, Santo Papa. Nakabibilib na sa huli, pagsisilbi sa Diyos ang hahantungan ni Jorge Mario Bergoglio na ngayoy si Pope Francis. Tunay ngang may plano ang Panginoon para sa ating lahat. Nang tumamang bagyong Yolanda ay na-wash out ang lahat ng mga bahay na ito, naubos sila. Pero sa nakikita natin ay nagbalikan at nagtayo ng muli yung mga residente dito ng kanilang matitirhan dahil na rin sa kawalan ng paglilipatan para sa kanila. Pero gaya ng nasaksihan namin nung nakarang taon, ang mga nasa danger zone, hindi pa rin daw mabigyan ng ligtas na bahay at malilipatan. Sa katunayan ay hanggang sa ngayon, sa Eastern Visayas ay hindi pa natutugunan o kung mayroon man ay kakapiranggot o kakapiraso yung solusyon na binigay o pansamantalang solusyon sa usapin ng mga bank houses. Sa tala ng City Housing Development Office ng Tacloban, 585 na pamilya na ang nailipat sa bank houses na nagsisilbing pansamantalang bahay. 103 na pamilya naman ang nailipat na sa permanenteng pabahay. Habang humigit kumulang 50 pamilya ang nakatira pa rin sa mga tent. Mahigit isang taon matapos ang trahedya, hindi pa rin natatapos ng pamahalaan ang maraming rehabilitation projects. Kung titignan ninyo, yung completion rate nito ay hindi pa ganun kataas, below 5% pa lamang. Pero ito'y dahil nagkaroon tayo ng bottleneck dun sa pagpapatayo ng permanent housing units kasi natagalan nga yung pag-identify ng mga government lands na maaaring ipamigay at i-distribute dun sa mga tao because karamihan ng nasa safe areas, yung mga malalaking properties na pwedeng tayuan ng maraming housing units ay either one, agricultural at hindi residential lands. Yung iba naman ay pribadong pag-aari. Sa as of to date, nasa 2,100 na yung natatapos na. Pero meron pa tayong mga under construction na matatapos na rin sa dulo ng 2015 na additional na aabot sa 1,000 mga permanent housing units. Sa Sabado, magdaraos ng isa pang misa si Pope Francis sa airport sa Tacloban City. Pagkatapos ng misa, makakasalo ng Santo Papa sa isang simpleng tanghalian ang ilan sa mga Yolanda survivors. Bagong pag-asa to. Madadama namin ang pagmamahal ng Diyos dahil sa pagpapakita ng pagkalinga at pagmamahal ng Banalapapa. At higit sa lahat, nakapagpapatibay daw ng pananampalataya nila.
Pero ayon sa OPAR, dumating man o hindi ang Santo Papa, patuloy ang kanilang mga proyekto kabilang na ang pagtatayo ng mga permanent housing at pagbibigay kabuhayan sa mga naapektuhan. Sa aking pagkakaalam, sinimulan na yan gawin bago pa mag-announce ang ating Santo Papa na dadalaw siya sa Tacloban. Dito natin makikita na hindi kondisyonal dun sa pagdalaw ng ating Santo Papa yung mga ginawa dito sa Tacloban. Dito sa Metro Manila, puspusan na rin ang paghahanda sa pagdating ni Pope Francis. Ito yung Apostolic Nunciature dito sa Maynila at dito pansamantalang mananatili si Pope Francis habang nandito sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo dito sa bahagi ng aking kanan ay may sinet up ng X-ray itong Presidential Security Group bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa seguridad ng Santo Papa. May mga nag-offer para si Pope Francis ay manatili sa isang hotel pero personal niyang pinili na dito na lamang sa Nunciature manatili. Tinatayang 25,000 ang miyembro ng Philippine National Police at 12,000 sundalo ng Armed Forces of the Philippines ang i-deploy sa Metro Manila at Tacloban para mabantayan ang seguridad ng Santo Papa. Pagkatapos ng kanyang courtesy call sa Malacanang, magdaraos ng misa si Pope Francis sa Manila Cathedral. Kaya patuloy ang pagsasaayos at pagpapaganda sa simbahan. Sa kanyang pagbisita sa palasyo ng Malacanang, inaasahang pag-uusapan nila ni Pangulong Noynoy Aquino ang korupsyon sa bansa at kung paano maiaangat ang buhay ng mga mahihirap. Minsan nang nagpayag si Pope Francis ng pagkondena niya sa korupsyon. Tingnan natin ang governance, tingnan natin ang pamamahala ng governance din niya, tingnan natin on equity, ibig sabihin paano natin pinagbibigyan ang lahat ng opportunities. Anything that's corrupt, we don't like. Kaya ang sinasabi ng Banal na Papa, mahalaga yung pagbabalik loob. Sinasabi niya, hindi ako ang bida dito, si Kristo. Sa Vatican o sa kanyang mga biyahe, maaaring maka-interact ang ating Santo Papa. Dahil sa internet, maaari rin nating makatweet si Pope Francis. Pwede na nga niya ipang Throwback Thursday yung first selfie niya noong August 28, 2013 sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Isa lamang yan sa napakaraming niyang mga selfies. Eto pa! Sakaling pala rin kayo makapag-selfie kasama si Pope Francis, aba pwede nyo rin siyang itag sa Twitter at Pontifex na ang ibig sabihin ay bridge builder sa salitang Latin. May Instagram din si Pope at NewsBA. Buong siglang niyakap ni Pope Francis ang internet para maabot ang mas nakararami, lalo na ang mga kabataang madalas gumagamit nito. Biyaya nga raw mula sa Diyos ang internet ayon sa kanya. At dahil sa mahigit na 4.8 million followers niya sa Twitter, internet star na nga rin daw matatawag si Pope Francis. Sa isang pag-aaral nga ng isang social media expert na si Matthias Lufkens, lumalabas na pinakamaimpluwensya sa Twitterverse si Pope Francis, kahit hindi siya ang may pinakamaraming followers. Patunay dito ang dami ng retweets at favorites ng kaniyang mga mensahe sa Twitter. It's like not only the image of Pope Francis in social media, but his words is like magnet. O di ba good news yan para sa ating mga Pinoy na mahilig gumamit ng social media? Dahil meron tayong Pope na popular din, mapa online man o offline. Pilipinas ang itinuturing na sentro ng Katolisismo sa Asya. Muling uukit sa kasaysayan ng bansa ang pagbisita ng Santo Papa. Kasabay ng atensyon sa pagdalaw ni Pope Francis ay mabigyang pansin rin sana ang pagtugon sa mga taong sentro ng kanyang pagbisita.
may hirap at mga biktima ng trahedya. Ito ang mas pinalawak na pagbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Maki Pulido. Hanggang sa susunod na Webes ng pagbabantay sa pamahalaan at lipunan, ako si Jiggy Manikad at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.